Tinapon ni Hinata ang nabasag na vase at sinabi kay Himawari na ang mahalaga ay ang puso na nilagay niya doon. Nag-aaway sina Boruto at Koaki kung sino ang unang gagamit ng banyo, pero okupado na ito ni Naruto na sumisigaw pa na kung nagmamadali sila ay umihi na lang sa labas. Kaya umihi sila sa labas at nag-away dahil sa asaran. Nag-activate pa sila ng karma, pero isang shadow clone ni Naruto mula sa banyo ang pumihil sa kanila. Habang kumakain, sabi ni Boruto na ang weird na nasa bahay si Naruto buong araw. Sinabi rin niya na hindi pa niya pinapatawad si Koaki sa pagbasag ng paso ni Himawari. Tinanong ni Hinata si Koaki kung anong pagkain ang gusto niya para maluto niya sa hapunan, pero hindi niya alam dahil wala pang nagtanong sa kanya ng ganon. Habang nagte-training ng Team 7, nagrereklamo si Boruto tungkol kay Koaki. Nag-uusap sina Naruto, Sai, at Shikamaru tungkol sa investigasyon sa Kara. Naglalakad si Koaki sa loob ng village at sinusundan siya ni Naruto. Pag-uwi niya sa gabi, kumain siya kasama ang pamilya Uzumaki. Kinabukasan, tinanong ni Koaki si Boruto kung paano niya nakuha ang karma. Ikinwento ni Boruto si Momoshiki at tinanong naman niya kung paano nakuha ni Koaki ang kanya. Ikinwento ni Koaki ang mga eksperimento sa kanya ni na Amado at Jigen at kung paano namatay ang maraming bata sa parehong proseso. Narinig ito ni Naruto. Sinabi ni Koaki na ngayong nakaalis siya sa Kara, gusto niyang maintindihan ang karma para matanggal niya ito at gusto niyang makipag-team kay Boruto para matanggal din ang sa kanya. Pumayag si Boruto pero sinabi niyang hindi pa rin niya pinapatawad si Koaki sa paso ni Himawari. Umalis si Boruto at naisip ni Koaki na palitan ng paso para tumigil si Boruto sa pang-asar. Nag-alok si Naruto na ipasyal siya sa village. Habang naglalakad sila ni Naruto sa loob ng nayon, iniisip ni Koaki na ginagamit niya lang si Hokage bilang proteksyon. Sa bahay, nalaman ni Boruto na dinala ni Naruto si Koaki para maghanap ng bagong paso. Napansin ni Koaki ang Hokage Rock at ipinaliwanag iyon ni Naruto sa kanya. Nadaanan nila sina Sarada at Chocho na bumibili ng snacks. Na-curious si Chocho kay Koaki at si Sarada naman ay pilit nagiging friendly at nagre-rekomenda kung anong snack ang dapat niyang bilhin, pero hindi siya pinansin ni Koaki. Nilibre sila ni Naruto, pati snacks para sa sarili niya at kay Koaki. Nagulat si Koaki na sobrang sarap pala ng kinain niya. Sinabihan ni Naruto si Koaki na patikimin si Sarada ng snack na yon dahil hindi pa niya ito natitikman, pero tumanggi si Koaki. Isang bata ang biglang bumangga kay Koaki, kaya nag-transform ang braso niya para umatake. Pinigilan siya ni Naruto bago niya masaktan ang bata. Sinabihan naman ni Koaki ang bata na mag-ingat dahil maraming panganib kahit saan. Nag-argumento si Sarada at Koaki tungkol sa ginawa niya. Dinala sila ni Naruto sa Yamanaka Flowers at sinalubong sila ni Ino. Palihim siyang sinabihan ni Naruto na dapat alerto ang Senseng Unit. Sabi niya kay Ino na kailangan nila ng paso. Pumili si Koaki ng paso ng random kaya pinagsabihan siya ni Sarada na wala man lang effort o sincerity. Ipinaliwanag ni Naruto ang kahalagahan ng maayos na pagpili. Pinili ulit ni Koaki ang parehong paso pero ngayon ay may dahilan na siya. Nag-alok si Ino na lagyan ng bulaklak ang paso pero nang makita ni Koaki ang mga tangkay. Naalala niya ang mga tubo sa lab ni Amado at si Jigen. Nabitiwan niya ang paso at nabasag ito. Nagsimulang mag-activate ang karma niya pero pinakalma siya ni Naruto hanggang sa hamo pa ito. Paglabas nila, sinabi ni Sarada kay Koaki na pangarap niyang maging Hokage kaya pwede rin siyang umasa sa kanya kung kailangan. Kumain sila ni Naruto ng ramen para sa lunch. Pag-uwi, inamin ni Boruto na sincere si Koaki nang ipakita ang bagong paso pero binigyan pa rin niya ito ng glue para ayusin ang lumang paso. Sa malayong bahagi ng Konohage Clear, dumating sina Koji at Delta. Ipinaliwanag ni Koji ang kasaysayan at kakayahan ng Senseng Unit kasama ang pagdetect ng kahit hindi kilalang chakra. Tumawid si Koji sa loob ng village nang hindi napapansin ng barrier, ikinagulat ni Delta, at ikinainis pa lalo nang sabihan siyang manatili lang doon. Nagsimula siyang hanapin si Koaki. Nainis si Delta dahil kay Koji na nakapasok sa konahan ng walang alerto, kaya hindi niya siya masubaybayan. Sa bahay ng Uzumaki, nakatitig si Koaki sa glue tube na ibinigay sa kanya ni Boruto. Dumating sina Sarada at Mitsuki para bisitahin si Boruto at makita si Koaki. Tinanong ni Sarada si Boruto kung kumusta si Koaki, naaalala ang mga biglaang galit niya noon kasama si Naruto. Dumating si Naruto at inalok na ipagpaliban ang sparring nila ni Boruto dahil sa bisita. Sabi ni Boruto ay okay lang. At inimbitahan ni Naruto si Koaki na manood. Nagsimula ang sparring ni Boruto at Naruto. Napapansin ni Koaki kung kailan gumagamit si Boruto ng shadow clones.
Sinabi niya kay Boruto na gamitin na lang ang karma at na-activate niya ang sarili niya, kaya nag-react ang karma ni Boruto dahil hindi pa niya ito ma-activate sa gusto niya. Nagpatuloy ang sparring at napapansin ng lahat ang pagbuti ni Boruto. Ang lightning release niya ay malakas na para mapaalis ang isa sa shadow clones ni Naruto. Nakatrick ni Boruto si Naruto gamit ang shadow clone, pero natalo siya. Hindi siya kontento, pero pinuri siya ni Naruto sa pagiging mas smart sa laban. Gumawa sila ng Seal of Reconciliation na ipinaliwanag ni Sarada at Himawari kay Koaki. Pagkatapos, kinausap ni Sarada si Mitsuki at nakaramdam siya ng kulang sa sarili niya dahil sa progreso ni Boruto, kaya nagdesisyon siyang mag-train kasama ang ama niya para matutunan ng isang jutsu na siya lang ang kayang gawin. Nag-alala si Mitsuki sa panganib ng mga powers na iyon. Naalala ni Koaki ang sparring ni Boruto at Naruto at ikinukumpara sa sariling abusive training niya kay Jigen. Tinanong ni Koaki si Naruto tungkol sa training kasama si Boruto at inimbitahan siya ni Naruto na sumali next time. Sabi ni Koaki na hindi siya marunong gumamit ng chakra at hindi shinobi, kaya ipinaliwanag ni Naruto ang kalikasan ng chakra sa kanya. Tinanong ni Koaki tungkol sa shadow clones, iniisip na pwede niyang gamitin iyon para patamaan ang sarili sa tamang paraan ng pag-release ng frustration. Pinayuhan siya ni Naruto na huwag gawin iyon at iminumungkahi na magkaroon ng rival. Narinig ni Boruto sila at nagdesisyon siyang hindi na reklamo tungkol sa vase. Sa bahay ng Uchiha, pinuri ni Sarada at Sasuke ang luto ni Sakura at hiningi ni Sarada sa ama niya na turuan siyang matutunan ang Chidori. Kinabukasan, kinolekta ni Koaki ang nabasag na vase at inihanda ang glue para ayusin ito. Napansin siya ni Koji na nag-spy sa kanya gamit ang mata ng isa sa kanyang toads. Nagdesisyon si Koaki na ayusin ang vase na nabasag niya. Nilagyan ni Himawari ng bulaklak ang bagong vase na binili ni Koaki. Nakita niya si Koaki na sinusubukang idikit pabalik ang lumang vase niya. Naisip ni Koaki na parang impractical yon at nagpasalamat si Himawari sa bagong vase, sabi niya sapat na yon. Nakikinig si Boruto sa kanila. Pinapanood ni Koji si Koaki gamit ang kanyang toad at iniisip ang susunod na gagawin. Tinanong ni Koji si Amado tungkol kay Jigen. Ipinaliwanag ni Amado na nagpapagaling si Jigen at ayaw na maistorbo. Sinabi niya kay Code na binubusisi niya ang file ni Koaki para hanapin kung may nakapasok na traitor at ibinahagi ang kanyang pag-aalala sa parang relaxed at detached na disposisyon ni Jigen sa vessel. Tiniyak ni Code na interesado pa rin si Jigen kay Koaki at sinabi na imposible para sa kanya na makatakas sa kanya kahit hindi niya lubos na maintindihan. Sabi niya marahil alam na ni Jigen kung sino ang traitor na ikinainis ni Amado dahil parang walang silbi ang dami niyang trabaho. Tinanong ni Amado si Code na i-check si Boro, sabi niya matutuwa si Jigen. Tinanong ni Code tungkol kay Koji, sabi ni Amado nakahandle na iyon ni Delta at nag-iisip kung ano kaya ginagawa ni Koji. Galit sa attitude ni Koji, nag-deploy si Delta ng spy drone na walang chakra para hindi ma-detect. Sa kabila ng tampuhan nila, pumayag si Boruto tulungan si Koaki na matutunan ng karma, sabi niya may sense ang paliwanag niya. Nakikinig si Naruto sa kanila. Pinanood nila ni Himawari si Boruto at Koaki na i-activate ang karma at magsimula ng sparring. Ipinaliwanag ni Naruto kay Himawari ang kakayahan ni Koaki. Natuwa sa performance ni Boruto, nag-fire si Koaki ng blast sa kanya, gusto niyang i-absorb ni Boruto gamit ang karma. Hindi nagawa ni Boruto pero hindi rin siya masyadong nasaktan. Pagkatapos ng sparring, pinagawa ni Naruto ang Seal of Reconciliation. Naramdaman nila ang sakit sa kanilang mga kamay at nagkaroon si Boruto ng vision kay Momoshiki. Sa pamamagitan ng kanyang toad, napansin ni Koji na gumagaling ang kamay ni Boruto at nag-speculate tungkol dito. Natagpuan ni Delta si Koaki gamit ang drone niya at nagdesisyon na siya na mismo ang kukunin. Gumamit siya ng jet sa kanyang mga paa at lumipad sa ibabaw ng village. Na-detect siya ng Konoha Barrier Team at inalert ni Ino si Naruto. Binigyan ni Naruto si Ino ng instructions kung ano ang mga dapat gawin. Nakita ni Koji si Delta na lumilipad. Binalaan ni Naruto ang mga bata tungkol sa paparating na panganib at gusto niya silang lisanin. Dumating si Delta bago sila makalayo. Tinanong ni Naruto si Koaki tungkol kay Delta at kinumpirma ni Koaki na isa siyang Kara-Inner. Alam ni Delta kung sino si Naruto at sinabihan siya na lumayo pero tumanggi si Naruto. Binalaan ni Koaki ang lahat tungkol sa lakas ni Delta at napansin ni Boruto ang kaba niya. Nagdesisyon si Delta na patayin si Naruto at inutos ni Naruto kay Boruto at Koaki kung ano ang gagawin nila. Nagsimula ang laban nila ni Naruto at Delta, nagtatalo ng suntukan at sipa hanggang sa makahanap si Naruto ng pagkakataon. Sinubukan niyang itama ang Rasengan pero na-absorb ito ni Delta gamit ang kanyang modified na mata.
Inatake niya si Naruto sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang paa, parang kay Koaki, at kinumpirma niyang maraming scientific ninja tools ang nakalagay sa kanyang katawan. Bumihis si Naruto ng chakra cloak at nagpatuloy sa laban. Naitaboy niya ang sipa ni Delta, pero pinalitan niya uli ang paa at nasaktan si Naruto. Nilusob ni Naruto ang paa gamit ang chakra arms, at inakusahan siya ni Delta na kasing halimaw niya habang near-regenerate ang kanyang paa. Nag-alala si Boruto at sinubukang makialam, pero binantayan siya ni Naruto. Tinakot niya si Delta para patuloy siyang labanan. Tinanong niya si Delta kung ano si Koaki sa kanya, at napansin ni Delta na sinusubukan siyang lituhin para magsabi ng impormasyon. Tinatanggal niya ang spike kay Naruto, at siya ay tumayo at gumaling sa sugat. Naliwanagan si Boruto at nagpaalala si Koaki na kailangan nilang umalis. Nagpatuloy ang laban nila ni Naruto at Delta, at nang magkapit sila, pinakawalan ni Delta ang Rasengan na na-absorb niya mula sa kanyang mata. Ginamit niya ang kanyang modified na katawan para umatake. Sinira ni Naruto ang mga paa niya gamit ang Lover Release Rasen Shuriken, pero muling lumaki ang mga ito, kaya nag-isip siya kung paano siya tatama. Gusto ni Boruto gumawa ng pagkakataon para umatake si Naruto, pero pinaalala siya ni Koaki sa utos ni Naruto at ipinaliwanag na mas mabuti silang lumayo para makapaglabas ng full power si Naruto, at siya ang nagal lead sa laban para hindi sila matamaan. Napansin ni Delta ang kakayahan ni Naruto, pero nang imungkahi siyang sumuko, naglabas siya ng beams mula sa mata niya. Nakatakas si Naruto sa mga ito, at nag-alala si Koaki dahil espesyal ang mga beams para labanan ang regenerative abilities. Nahanap ni Naruto na taksang sa chakra ang ganitong atake, pero sinabi ni Delta na isang tama lang kailangan. Sinubukan niyang lapitan si Naruto para tamaan siya ng beams, pero palagi siyang nakakaiwas. Napansin niya ang mga bata gamit ang drone at nagpadala ng beam sa kanila. Tinapak ni Naruto si Delta at naiba ang direksyon ng beam. Inatake niya si Boruto, itinapon papunta kay Naruto, at hinuli si Himawari. Inactivate ni Boruto ang karma at nagpadala ng vanishing Rasengan kay Delta. Kahit na nawawala ito, nakita pa rin ni Delta gamit ang drone at na-absorb. Itinapon niya si Himawari sa ere para pilitin si Naruto na hamarang sa beams. Pagkalipas ng usok, nagulat silang lahat nang makita na hinarang ni Koaki ang beams gamit ang kanyang transformed arm. Sinabi ni Koaki kay Boruto na pantay na sila sa vase. Naguluhan si Delta sa attitude ni Koaki at mas lalo siyang nagalit sa sitwasyon. Sinabihan ni Naruto si Boruto na alagaan si Koaki at Himawari. Pinagalitan ni Delta si Koaki dahil inilagay niya sa panganib ang katawan na, bilang vessel, hindi kanya. Hindi siya sumagot sa tanong ni Naruto, kaya hinamon niya si Delta na patayin siya. Nagpalitan sila ng suntukan at sipa habang pinapanood ni Boruto, Koaki, at Himawari. Pinaalalahanan ni Naruto si Delta tungkol sa banta niya, na huli na dahil nasaktan na niya si Koaki, kaya babalikan niya ang lahat sa kara. Lumapit siya kay Delta. At pinaputok nito ang kanyang eye beams na nablock ni Naruto gamit ang Big Ball Rasengan. Sinimulang eye absorb ni Delta ito, kaya pinalaki ni Naruto ang jutsu niya sa Ultra Big Ball Rasengan. Napansin ni Boruto ang strategy niya. Nilate ni Delta si Naruto, akala niya hindi niya kaya eye absorb ang mas malalaking jutsu. Naisip ni Koaki na walang silbi ang strategy, pero pinaayos siya ni Boruto at sinabi na hindi iyon ang ginagawa ni Naruto. Napansin ni Delta ang plano ni Naruto at ipinaliwanag ni Boruto kay Koaki na sinusubukan niyang sobrahan ang engravings ni Delta. Nag-overheat ang shinobi wear niya at tumigil ang function ng mga mata niya. Ipinaliwanag ni Naruto na nang ibinalik niya ang Rasengan kay Delta, ibig sabihin na castor ito sa katawan niya at may limitasyon yon. Ipinagyabang ni Naruto ang chakra reserves niya at sinubukan ni Delta siyang atakihin ng pisikal. Nakakaiwas si Naruto at pinalaki pa ang jutsu niya sa Super Ultra Big Ball Rasengan na tumama kay Delta. Nabuo ang crater sa lupa at talo si Delta. Nagsaya ang mga bata. Gusto ni Naruto na interogahin si Delta. Pero gusto ni Koaki na patayin siya agad. Pumiyok ang katawan ni Delta at nag-selfie destruct. Dinala ni Naruto ang mga bata palabas ng blast radius. Umalis ang drone ni Delta na nakita ni Koji gamit ang kanyang toad at sinabi na hindi pa rin sapat ang power ni Naruto. Naniniwala siya na ang susi ay matuklasan ng mga sikreto ng karma sa pamamagitan ni Boruto. Sa ibang lugar, nag-aaway ang magulang tungkol sa doktor na hindi makagamot sa kanilang anak. Dumalaw si Boro at ang kanyang mga tagasunod sa Nayon at Jinamo ang mga may sakit. Pinaniwala ni Boro ang mga tao na ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng Infinite Tsukuyomi at nasali sila sa kanyang kulto. Pagkatapos, dumalaw si Code kay Boro at dala ang mensahe ni Amado na pumunta siya para sa maintenance. Sabi ni Boro na busy siya at nagalit ng tanungin ni Code kung masaya ba man lang ng tao. Pumayag siya.
Sa headquarters ng Kara, tapos na si Jigen mag-recharge na napansin ni Amado na mas madalas na ito. Iniulat niya na wala pang balita tungkol sa vessel mula kay Koji o Delta. Sa reaksyon ni Jigen, napag-alaman niyang hindi pa rin niya natutuklasan ang mole na ipinangako ni Amado na hahanapin.